nilalapit talaga yung servisyo. Pero sa pinaka-purok ng barangay, so meron kayong pinatawag na safer cities, yung operation na pera, kung saan nagkamatak po ang lahat ng police station every night, every given day. So sa kalugan pa na yan, kasama namin task force, yung force militar. Kasama din po natin, din po natin barangay officials, family, barangay captains, at yung mobile forces, yung unit ng PUP. And pagdating ng isang oras na gabi, mas cheese, ang madaling araw, sinusunod natin. Iniikot namin yung mga puro, kung yung mga tambayan, kung saan po ay may mga report na magugulo. So, kumbaga, ito lang mula talaga yung kapulisan, kasama yung mga ibang atensya ng gobyerno natin. Para sitahin yung mga nag-iinuman sa country, pauwi na sa kanilang mga minors na makakaan minsan, makakaan pa rin sa ating source na natin. At yung mga madalas na tambayan ng mga gumagawa ng krimen ay binipuntahan talaga. Na-identify namin yung mga regions. Kaya nakita nila yung police na unikot sa mga lugar na tataka sila at police. Bakit hanggang sa mga sulok ng purok sinusyon. Kaya napasok lang, tsaka hindi lang isa, dalawa, bukso yung marami. Kaya yung impact yung talaga. Ay kita ng mga kumpay na bigla nga sila. Kaya ano nakatbunin nyo? Kung ulihin mo ba kayo? Kailangan ganyan ang mga inisip nila. Pero hindi nila lang is police visibility, presence, and bulabog ang purpose namin. So, yung mga would-be criminals, no, yung mga kapatano, hindi na sila makapag-isip na sila ng so, iisip sila na pagkagabi dito, maraming police, maraming mag-iikot na mga metano. Sila, nag-i-stop ko na, hindi na sila, yung mga plano ng kumata, yung masama, ay napiprevent na natin. Tsaka hindi yung, gabi-gabi talaga. So, lipat-lipat na kami ng barangay. Minsan, nagdadalawang barangay ganyan sa isang gabi. And may monitoring yan kung kami nila na ulit. So, kapag po ay ang aming cellphone connected po yan hanggang provincial, hanggang regional. So, nakikita na monitor ng mga officers natin sa high headquarters na talagang yung police ng people kasama ng kapayan, yung mga kasama natin sa barangay at sa lupag ko. Magandang po yan sir. Dahil dyan, yung mga petty crimes na iwasan natin. Dati, may mga pagkakalap na kabataan. Ngayon, hindi na sila nakikita ang nagkikwas na kasama. Meron ba siguro may panginahilan. Hindi kagaya dati na parang okay lang. Okay na tangkap na ng community ngayon po ay palagi silang nahuhuli, dinadala namin dito tapos pinapagpapalala sa disability. Ano yung proseso? So, dahil ang mga muna nila, pinatawag din natin para guide dito. So, patayan nila yung kanilang mga. For the past 3 weeks, before the pista na zero kami sa focus crime. So wala kaming krimen na pasok sa index crime. Robbery, murder, homicide, theft, rape, kidnapping. So wala tayong nag-order na. Yung mga petty crimes na basically po ay nare-resolve mo lang sa mga pag may mga usapin ng kamuyan, yung kasundo ng mga kapitbahay, may mga usapin sa lusan, ayun, yan. Ang bigo sa impanta, may kuha yan ng tanong. Nakuha sa mediation. Nami-mediate naman. Siya naman yung very purpose natin na yung mga kaparangay natin, lalo yung katulong ng kaparangay, aktibo yan sa level nila.
Ano naman, mga gano'n na, wala nang ibig sabihin. Yung dati kasi, napakarami na nga ako. Ngayon, wala na talaga pagka ano. Yung mga karpi-karpi, wala na na ako. Yun nga, sir. Yung sign na epektibo, yung presence ng police sa kalye na nasa mga streets talaga. Yung dati, marami minsan 10, 8, ganun matatalo kukuha namin. Ngayon, minsan pa isa-isa, 2 na lang nakukuha namin. Katuwang pa namin ang kakaging enforcer dyan. Minsan, sinanda rin na nanguhuli. So yung pag wala, yung nagagandahan, pag wala si police, kaya sabi ko nga, pagsalamat kami kay Mayor L.A. Duarte. Dati pa ako magkausap kami. Suggest ko sa kanya na mag-hire ng additional na force multipliers na mag-ibig sa amin. And para makatulong nga rin sa pag-ikot sa gabi. So, sa pagpapatrolin sa kanila. So sila, kahit wala ng pulis, nakikita ko, na nanguhuli din sila ng mga minors. Pagka yung pulis ay hindi nasa patrolya o kaya sa kabilang barangay, nasi-charge nila sa pagpapatrol nila yung mga minors na nag-ikot o kamcharat pa sa public. So, kinukuha nila yun na pinapatrol sa amin or sa barangay. Also, sama din namin sila sa pag-inspect ng mga establishment. So, ako yung natutuwa talaga, pataklutuloy na kahit wala yung PNP, meron kaming katuwang na nagpo-provide ng safety and security sa community. Para pag nakita sila, may enforcer dyan. Ganito patrolya. Maganda. Napagandang samahan ng PNP at saka ng pag-government. Dating po sa peace and order. Yung drug race, nawala na yung mga drug race. Sir, race po, wala na po yung drug race. Wala na ako sila. Wala na po yung drug race. Kasi no, parang last year pa yun, may ako namin, may nag-attempt ko, o may nag-drug race sa mga Dominica. So, pagod namin na-register. Tutulong kami ng task force ng pag-ibig. Walang in-identify namin. So, parang ang report sa akin kasi, nung hinahanap na namin, kinalas-kalas na yung procedure, galing mga clearings, galing. So, gano'n na, hanggang sa hindi na yun nasundan. Kasi post na sa social media, yung identity, eh talagang pinahanap ko na rin sa parang. So, pagka gano'n po, immediate ang ating response. Nakita natin na talagang natatakot din yung mga nagawa pa ng krimen na gawin ito sa barkat. Nandiyan kagad. Mahuli sila po. Gusto naman yung may pinaka-challenging na dito yung Dito po sa Panta, pero po tahimik po rito. Masasaya kasama sa pagbabayad dito sa pero dito sila sa mga pagpapag natin ng baras ng mga rules and regulation. Pero since ang prevalent pa rin dito sa amin, tumakas mo sa dami ng huli, drugs pa rin pinapagawa. So, ang challenge talaga dito, kapamulan ng BNP, tsaka po ang ating mga kamalaman. Lagi na pinahagin sa atin ang concern about illegal drugs. Hindi kasi pwedeng, okay, yun pa, pero sabi ko nga po, kailangan sustain na operation against illegal drugs, hindi dapat bitawan. Sabihin na natin, nahuhuli na ninyo or namin yung mga non-pushers dito sa bayan. Alam naman natin na illegal drugs malakas ang tukso sa mga gustong ma-involve o kaya naghahanap ng mabilis na pagkakita. Kasi kaya sila, pag may nawalang pusher, yung dating runner nila, step up para maging pusher sa pag-level action. At yun ang dapat na hindi mawala yung information and intelligence sa gathering para po ma-maintain natin din yung monitoring
pagdating po sa legal track. Kung sino yung nahuli na natin, so malalaman naman namin kung sino yung next in line through conduct of debriefing or custodial debriefing kung sa arrested suspect. Matanongin namin kung sino yung kasamahan niya, hindi pa namin nahuli. So most probably, yun yung aakyat. Siya magiging crucial dito. Although mamamahinga, ilang linggo, isang buwan, pero makikita mo na matutulong na naman yung pangalan. So yun yung magiging subject namin yung approach. Hindi naman sa ko nung yung lock-up jail niya, puro drugs ba yun? Halos 70 to 80% pa dyan. Kumpulan. So kung yan ay 50, yan, 35. Hindi naman na siyang may tuluyan na sa taas. Hindi. Ay, meron naman na talaga. Pagkari ko. Meron naman talaga. Ang ano ko ay, Pero yun yung capacity niya. ang capacity mo yan, 30 ka. 50 na yun naman. Mahigit. Kaya na naman mo ay request namin na mapabilis yung movement order. So that lipat kami sa general na district jail ng PG. Malapit na ang naman yan. Nakapag-lipat na pa ako. Maybe district jail pala. Last time, nakapag-lipat na pa ako ng sampo. Kanya alam ko ay ganito ko yung operation natin. That's why dadagdagan ko yung bilang. May mensahe pa, mga may mensahe pa kayo sa mga kababayan natin. Para sa mga kababayan natin sa Infanta, ay po ay nagpapasalamat sa inyong tulong. Actually, meron kami binokser na isa pa rin sa programa ng ating legal office. Pag-create ng mga group chats ng lahat ng group leaders sa mga barangay. So we have 36 barangays and we have 36 GCs para lang doon sa group leaders. And yung mga yan po, ang purpose po niya is para mabilis na yung maibato ang mga informasyon at sila ay mga sumbo sa lahat ng mga posibleng nangyari o nangyayaring trigger sa kanilang lugar. So, ang very objective niyan ay suspicion pa lang, no? Duda ka pa lang. Kung sa barangay mo, iba lang nila sa amin na informasyon. Tumawag na sa 911, o kaya po ay kung rekta sila makatawag sa akin po, at sa pulis ko na barangay na nandun, pwede po nila tawagan ka agad. Sir, ito po ay kayo na kilala, ito po ay hindi namin kilala. Ang motorsiklo ay walang plaka, laging cover ang mukha. Para po ang binabantayan, mayroon po. Kasi yung nakawan, isa din yun sa in-address namin dito. Nakawan. So, yung mga yan po ay kapag may bato-kagat sa amin, mabilis na exploit. So, dapat po ay makapag-build kami ng isang magandang samahan hanggang sa purok. Sapagkat sila po talaga yung nakakaalam, rektang nakakaalam, doon po sa kanilang problema na sa development. Yung napakagandang strategy ito na alam namin po, very effective. Dahil makikita naman kahit kung kita niyo po report, yung talagang umarap po ang kanyang pang-pers ko. Walang kondisyon, pag-tribunal na sa GC, pwede ipadala yung picture. Yes. Yes, sir. Kaya kung paano yung sistema ng monitoring, kasi 32 GC yun. At sir? 32 group Yeah, set yun. opo, meron po. Kung paano yung sistema ng monitoring? Hindi lang po, sir. Hindi lang po yung 32 kasi kasama namin sa group chat, creating kami ng group chat na ang mga owners o kaya ay manager ng business establishments. Actually, wala po nun. O, iba pa yun. Iba pa po yan. Meron din po kami mga barangay. Ay, kulong po sa akin. Napansin niyo po, barangay, purok leaders. Dami po niya, no? Yan, 36 barangays po yan.
So, yan po ay sa Infanta. Lahat po sa munisipyo, sa buong Calabarzon, ganyan po. Kaya, si Puro Leader, rekta na kay Epe. Hindi sila makakatigil niya. Pati kayo, hindi sila malusutan. Kami po ay talagang, ito po isang paraan. At tutuwa naman kami kasi nag-react din naman sila. Kung may mga concern sila, nagpatatap sila para kanila concern doon sa group chat namin. Hindi na yung kung kailan na yung meeting yung barangay, saka pa lang nila paparating. Anytime, anyway, pwede sila mag-chat agad na reklamo o na information. And, Dati sa Peace and Social Council pa nire-reach yung mga yes, police. hindi na po. Anytime, anywhere na. We take advantage also yung sa teknolohiya, sayang eh. Tapos, hindi lang po sila, kasama po diyan yung halimbawa, yung business establishment, yung financial establishment state, yung mga banks, yung mga food shops, yan po. Meron po kami separate group chats. So, pagsama din yung mga gas stations. So, hindi magkakahalo-halo. Parang hindi magkahalo-halo. And, yun po ay isang sign po o isang paraan po para mas mabilis tayong makaresponde kapag mayroong concern po o barangay. Kaya po pati na po yung mga iba pang kababayan, kaya halimbawa yung mga ODAS at mga riders natin. So, mahiwalay rin yun. Kaya wala din po yan, sir. So, maganda po yan. Kaya naman po Wala, ruling kasi yung todo eh. Sila po, lalo sila, mas maganda silang maging chat, kasama natin sa minsan pwede natin sila gawing enforcement department. Kasi nag-iikot yun. Kasi po naman kaya sa bayan dati, kaya sa pagbilang, enforcement applying namin, yung mga po namin. Isa yun sa plano namin na gawin. Bilis yun. Mas mabilis ang komunikasyon kasi ang gamit nila ngayon, parang two-way radio na kasi yung cellphone na simula sa karamihan ng provincial. Tapos po ay yun, sa ating mga kababayan. So ako yung papasalamat sa pangungara ng ating mga mayor, lugar po sa pag-provide sa atin ang lakay ng kapulisan natin ay dating po sa mga suporta, dating po sa mga police operation, yung mga logistical support, yung mobile, yung mga supply natin sa gas, ay talagang well supported sa mga tayo. At siyempre sa ating mga kamaragay, ating mga officials din, talaga ng pagka mayroon po tayong concern sa kanilang barangay or vice versa, pag-is naman po parang nagkakaroon ng ayos na tulungan. Kung sa coordination na po na mag-meeting natin, isa na po yan, yung pinakabago, nakadirect tayo sa mga tulungan na kanilang barangay. At kasi pamuna na PMD ko sa aking mga production director, yung secretary ko sa ito, na napakabayag at napakagaling mag-guia, napakagaling mag-guide sa mga police, even the situation na usually talaga sa maraming pagkakataon naging evidence sa PMD. Kaya ramdam niya po mga sitwasyon ng bawat police stations. Kapag po ay yung mga tinutulong niya sa amin, yung guidance niya sa amin, ay halos nagdaanan. Kaya alam na niya kung paano resolve ba ang bagay natin sa stasyon. At yun po, sa mga babae natin, sana po ay patuloy tayo ng ating pagpatyan kung ang ating mga paranubisa sa mga pagpapisa na kaysa tayo na nabaga natin. Sumbong, huwag matakot, at kumbaga po ay protektahan natin hindi lang yung sarili, pamilya, pati yung komunidad. Kasi sa dalawang paraan po ay mas maging effective po ang ating mas mga sitwasyon sa ating komunidad.